Ito, pag-usapan po natin itong galaw nitong si dating senador, dating sekretary ng DICT na si Greg Honasan. Alam niyo kung ano ang kanyang ginawa? Aba, signature campaign para daw sa paglaya ni dating Pangulong Duterte. Nagsimula na sila ng signature campaign noong araw ng birthday ni Digong. Wow! Kaya ako nagka-interest ako dito saan kaya makakarating ang signature campaign? Okay? Papansinin ba? Papatulan ba? Ikukonsidera ba ng ICC ang signature campaign? Kasi ang plano nila 1 million, inisan na 1 million signature para daw sa paglaya. Naku, ito yung hindi ko talaga maintindihan sa kanila. Ito pa naman ay dating senador. Noong araw, nire-respeto natin. Pero mukhang malaki ata ang utang na loob kay Digong Duterte. Nako, speaking of utang na loob, napakalaki po pala talaga ng utang na loob nitong si Gringo Honasan dito kay Digong. Kaya nung nabalitaan niya siguro, kumilos kagad, pinuntahan si Baste doon sa Davao at naglunsad ng signature campaign. Heto po yung kwento kung bakit po malaki ang utang na loob nitong si Gringo kay Digong. And he's one guy who every time he goes out of the country, he buys a leather jacket because I ride the motor. I have gone around the Philippines twice, from Abra to on a big bike. And during the days of crisis or the days of living dangerously, I and Gringo, call him the Gringo, and like to call him Gringo now. He was wanted by the government, but he was in Davao with me, and itong isa, si Rod, the guy from the Air Force. We were having a great time touring around the place. But we were wearing helmets, but that is how competent the armed forces is. The guy was, we were, I said, we're having a great time rambling down the streets of Davao, eating durian on the sidewalk. And my God, nobody recognized Senator Honasan. And I said, that is how good our armed forces are, or is. Noong pong mga panahon na itong si Gringo Honasan ay wanted sa ating bansa, doon po siya nagtago sa Davao. At kinupkup siya ni Digong. At sabi nga ni Digong, kita nyo, nagmumotor silang tatlo nung kasama nilang isang Air Force ba o Armed Forces of the Philippines, naka-helmet po sila at hindi nila nakikilala etong si Gringo Honasan, di ba? At parang alam nyo, kinutsyapa niya kung gaano po kahina ang armed forces nung panahon na yon. Ito po nga si Gringo ay naging wanted. Ilang beses tong naging wanted noong nagkaroon po ng people power, EDSA revolution, di ba? Martial law. Nung panahon na yan, naging wanted yan. Tapos, nitong nagkaroon ng Oakwood Mutiny, isa siya sa mga ringleader, na rin yan, naging wanted din yan. Diba, ilang beses po nagtago ito. At tingin ko, si Digong ang nagiging takbuhan nitong si Gringo Honasan. Kaya po, gano'n na lang kalaki ang utang na loob ni Gringo Honasan. At DICT, naging pa siya, tauhan pa siya ni Digong Diba? Kaya po talagang ito ang loyalty nito kay Digong. At isa to sa mga senador na hindi dapat iboto, senatorial balls. Ngayong 2025, hindi dapat ito suportahan kasi nga po ito ay magiging senador lamang ni Digong. Hindi magiging senador ni ng taong bayan. Hindi magiging senador ng ating republika. Bagkus senador lamang ng iisang tao katulad ni Bato, Bongo at ni Robin Padilla. Sama mo na rin si Amy Marcos. 'Di ba? Kaya po ganun na lamang ang
kumbaga yung sidhi ng kagustuhan nitong si Gringo Honasan na magkaroon po ng signature campaign kahit nasuntok ito sa buwan. At kahit po na wala itong magiging kwenta, hindi ito magiging progresibo sa paglaya ni Digong, itutulak po niya to para makapagpasikat at makakuha ng suporta mula sa mga uto-uto na DDS. Kasi alam siguro ni Gringo na mga DDS bobo eh. Kaya siguro ganyan, yung 1 million na signature campaign, baka naisip niya, eto baka bumoto sa akin to, baka maalala nito yung pagtatanggol ko kay Digong. 'Di ba? Medyo laos na tong si Gringo. Alam nyo, dati binoto ko to at akala ko nga mahusay, akala ko gentleman talaga, pero kumakampi po pala sa kriminal. So ako po, X na sa akin etong si Gringo Honasan. So ikaw ba, boboto mo ba yung laos na senador na yan na nagpapapansin kay Digong? Boboto mo ba yan na ilang beses nang gulo sa ating gobyerno? Ikaw po, kayo, ano po ba ang reaction nyo? Baka pwede po ninyo i-comment dyan sa baba. Kaya kahit hindi naman siya kandidato ng PDP laban, ito ang kanyang galaw. Signature daw mula sa mamamayan para makalaya o para sa paghilingin para makalaya. Sabi ko naman sa inyo, kahit anong gawin nating mga Pilipino at ng Philippine government, hindi tayo sigurado kung papakinggan ang ICC. Dahil unang-una, hindi nga tayo member ng ICC. Pangalawa, wala sa kontrol ng Philippine government, Philippine authority, Philippine law ang pagkakakulong ni Duterte sa ICC. Kasi yung crime against humanity ay ipinail ng mga Pilipinong biktima ng tukang nung siya ay mayor pa at maging pangulo ng bansa. Kaya nga siya ay nagkaroon ng warrant of arrest, kaya nga hinuli siya ng Interpol sa pakipag-ugnayan ng Philippine government. At nagpasalamat ang Interpol sa magitan ng kailang spokesman sa gobyerno dahil ipinatupad at sinuportahan ang warrant of arrest. So ngayon, signature campaign para palayain. Ang International Court po ay hindi nakukuha yan sa drama. Hindi yan nakukuha sa paawa. Hindi yan nakukuha sa signature. Although karapatan nyo yan, pero ang aking tingin dito at analysis, pure publicity lang. Ito, walang kahinat nga. Although karapatan ninyo. Actually, kahit dito sa Pilipinas, pagka under trial, ang isang tao at may mabigat na kaso, kahit na mag-signature campaign, hindi yan papansinin ng judge, hindi yan papansinin ng justice, hindi yan papansinin ng korte. Kasi ang batas, wala namang nakalagay sa batas, na ang taong kinakasuhan, pag mayroong signature campaign, ay pwedeng ibaliwala ang kaso at pwedeng pakawalan pag nahuli. Walang ganon. Consideration lang. Ay, ang problema ang korte, wala rin naman kung consideration yung mga yan eh. Dahil ang korte ay nakatingin sa ebidensya, testigo, dokumento, hindi utang na loob, hindi sa politika, hindi rin po sa signature campaign. Kasi kung ang korte ay makukuha sa signature campaign, napakasamang president yan. Nasaan ang hustisya? Paano ang katarungan ng mga maliliit na tao na hindi kayang mag-produce ng signature campaign? Na hindi kayang mag-produce ng kung anumang bagay na kayang gawin ng ma-impluensya at may pera? Kaya hindi nga po pwede. Kung sa local court na korte, hindi pwede ang drama at signature campaign, doon pa kaya sa international? Na pong politiko itong si Gringo Honasan. Matagal na rin yan sa mundo ng politika. Tingin ko alam naman niya na hindi po uubra sa ating korte at hindi rin lalong uubra sa ICC ang mga signature campaign na ito na kanyang inilunsad. Doon daw po sa Liwasang Bonifacio. So meron din nga siyang mga panawagan na para sa akin ay talagang nagpapapansin lang to. Political stand at political campaign period po kasi ngayon. Kaya po marami po ang mga politiko na magpapapansin katulad ni Gringo Honasan. We are petitioning the ICC
no, to consider bringing him back home, where he can be subjected to due process, no, and the rule of law, subject to our local laws, our national laws. No? It is a people's initiative to express concern that due process was not followed. The rule of law according to our constitution is not followed. We are not passing judgment on the guilt or innocence of former President Duterte. We are also asking the Supreme Court, no, to conduct its hearings because the issues are joined. The issues are joined, and to resolve this matter expeditiously. And we are here to share this information with the mayor, so that he can decide to participate or not. Have we taken the first step already on the campaign signature? Yes, it's ongoing. Being also a former Philippine Army officer, what can you tell on the AFP's alleged participation on the arrest of FPRD, but they denied it, saying that they don't have law enforcement mandate? What can you comment on that? Based on limited information, I am not in a position to pass judgment on the procedures. But I refer back to what no less than the President and the Department of Justice has repeatedly articulated publicly, no? That our courts are functioning. We are not a failed state. Our justice system is working. So why have we allowed a foreign court in a foreign land to subject a former president, no, to its own system and laws? No? If we cannot apply justice, due process, and the rule of law to a former president, do we expect to apply this to ordinary Filipino citizens? That is the essence of our petition. Let me say this to the AFP. They must continue to be apolitical, continue to be the fulcrum, no? So that they will maintain the equilibrium. Any perception that they are taking sides, no, will lead to something more complex. We go back to history 39 years ago, when not only our people gathered for good government, for meaningful change, no, but there was a breakaway group known as the Reform the Armed Forces Movement that provided the political equilibrium on the ground. Okay. We don't want that, a repeat of that. With what's happening, do you think a political po pa rin yung AFP? That's what we want to avoid proactively. What are your worries after the arrest of FPRD? What it is doing to the country. It is dividing our people not only domestically but abroad. This is not a purely legal issue. This is not a purely political issue. This is about our sovereignty, our capacity, our ability to apply our laws to ordinary citizens. What common ground do we share? Yeah. First is, do we want the situation to deteriorate? Gusto ba natin ng gulo? Wala naman nag-raise ng hand. No? Sino ang ayaw ng unity? No? The root of all this sequence of events. I was part of the unity team because of the platform of unity. What has happened to the unity team? So it is affecting ordinary citizens. But to me, no, at this stage in my life, I am worried about the example that we are setting for our future national and global leaders. So isa din po ito sa mga sarado ang utak na kumakandidatong senatorial balls ngayon. Kitang-kita niyo naman po ang kanyang mga sinasabi. Lahat po ay puro pabor lamang kay Digong. Sinasabi niya na merong usaping soberenya, di ba mga ito ay kumbaga para sa usaping ano lang to. Ito nga nangyari kay Digong, political daw po ito, di ba? Hindi. Alam nating lahat na hindi. Alam natin na ito ay nangyari noong si Digong ay presidente pa. May mga nalabag siya na batas ng ICC na tayo noon ay kasapi pa. At kapag ikaw ay kasapi pa, meron kang ginawang mga krimen, ikaw ay under the jurisdiction pa rin kahit po tapos na ang ating pagiging miyembro ng ICC. Pero sa individual na gumawa ng krimen na yon, ay meron pa ring jurisdiction ng ICC dahil po merong naghabla.
meron pong nagkaso. So wala pong nalabag na soberenya dito at tingin ko alam naman nila yan, pero syempre ipaglalaban nila na si Digong ay walang kasalanan, dapat iuwi dito at dapat po ay makinig sa kanila ang ICC. Kaya lang better luck next time, 'di ba? Dahil ang ICC po ay wala pong pakialam sa inyo. Yun po ang katotohanan niyan at nagsasayang lang kayo ng oras at pag binoto nyo ang isang katulad ni Gringo Honasan para kayong bumoto ng isang Robin Padilla. Criminal court, sa palagay nyo? Kaya nga yung mga rally dun sa Netherlands, pinagbabawalan kapag sobra na sa oras May limit. At kahapon niya ang report, sinita na ng Dutch police yung mga nagrally dahil ang palang permit na kanilang ina-apply ay for picnic only. For picnic lang daw yung dapat pagtitipon ng mga tao. Pero nagkaroon ng rally at political rally, kaya nilapitan sila ng mga pulis at pinagbawalan. O, di ba? So, ano inyong masasabi dito sa galaw na ito ni dating Secretary Greg Honasan, na alam natin merong utang na loob sa Duterte dahil ginawa itong cabinet secretary. Secretary ito ng Department of Information and Technology. Okay? Bago ito nawala doon sa pwesto. Ayan. Paano ngayon yan? Okay? So, okay lang tayo, okay lang kayong mag-rally. Hindi masama yan. Hanggang doon lang yan. Pero may mga limitasyon. Bawal. Pag sinabing bawal, bawal. Pag nag-apply kayo ng permit sa iba-ibang bansa, ay hindi naman kayo papayagan kung political rally. Kasi wala namang pakialam ang ibang bansa sa political issue sa Pilipinas. At wala rin pakialam ang ibang bansa, lalo na member man o hindi ng ICC, kung mayroong mga protesta ang mga Pilipino. Kasi ang alam ng lahat, mayroong kaso, may ebidensya, dapat litisin. Mayroong pananagutan ang kahit sino. Kaya nga ang ICC, nakatutok ito sa malalaking mga kaso. Ang mga presidente, prime minister, o mga impluensyang mga personalidad sa mundo ang kanilang iniimbestigahan at pag may ebidensya, kinakasuhan at nililitis. Kasama dyan, first time na nangyari nga laban kay dating Pangulong Duterte. Kasi may mga Pilipino na nagreklamo o nagharap ng kaso before ICC. So, ano inyong masasabi dito sa galaw na ito? Maaring kadramahan lang ito, publicity lang, or gimmick lang, pero hanggang ganun lang yan. Hindi yan makaka-influence at hindi yan papansinin ng mga ICC judge or justice judge ng ICC na may hawak ng kaso. Any comment, reaction, malaya po kayo. Ito nga po ay galawang trapo lamang ni dating Senador Gringo Honasan. Walang walang bearing, walang kwenta, papansin, paawa effect. Ito ay kunwari ay gusto ng katahimikan, pero siya dati ang pasimuno ng kaguluhan. Kumbaga hindi po talaga mapagkakatiwalaan itong grupo na ito ni Digong, sama mo na dyan itong si Gringo Honasan. Saka nakakita na wanted sa ating bansa noon ay kinupkop ni Digong. So kumukupkup po ng kriminal itong si Digong. Kaya malaki utang na loob ni Gringo Honasan sa kanya kasi nung mga panahon na wanted siya, sa Davao po siya nagtago. 'Di ba? At kumbaga parang ginawa niyang katatawanan ang AFP, Armed Forces of the Philippines, dahil nga po sa hindi nakikilala ng mga tao doon itong si Gringo Honasan. Yun nga kasi problema, tayo po'y arkipelago at hindi naman po katulad noong panahon na yon, mga 70s, 80s, 90s, na meron pong Facebook, merong YouTube, merong Instagram, di ba? Kumbaga, noon, mapapanood mo lang sa TV, eto yung Gringo Honasan, wanted, sinampa ng kaso, makikita mo lang sa mga dyaryo, pero ang problema kasi, malalabo ang mga TV noon, malalabo ang mga dyaryo, mga litrato sa dyaryo, at kapag nakita mo yan ng personal, di ba, hindi mo makikilala. Kaya napakagandang pagtaguan ay Davao. Bakit? Syempre,
Sino ba naman tong taong kasama ni Digong? Saka syempre, kung mayor si Digong noong time na yon at kumbaga makapangyarihan ang kasama, di ba? Talagang may tagabulag ka. Talagang hindi ka man lang makikilala niyan at hindi ka mapapansin niya na ikaw si Gringo Honasan dahil ang kasama mo ay mayor ng Davao. Kaya po na-gets na natin, naintindihan na natin na kung bakit ganun po kasidhi ang kagustuhan nitong si Gringo Honasan na mapauwi, mapalaya at mapawalang sala itong si Digong, ang kanyang kaibigan na si Digong. Dahil nga po sa laki ng utang na loob na kailangan niyang bayaran o tinatanaw niya dito kay Digong. Gets na natin, alam nyo nung hinanap ko itong balita na ito, itong video na ito, naalala ko kasi ito, yung kinuwento ni Digong diyan sa event na yan, sa Malacanang. Inano niya yan kinuwento niya kung paano nagtago si Gringo Honasan doon sa Davao. So, naging pugad po ng mga kriminal ang Davao. Yes, one of the safest city, one of the safest place in Philippines Republic. Pero, di ba, ito ay sinasamantala ni Digong para po makapagkupkup ng mga pugante at mga wanted na kriminal. So hindi na po tayo magtaka kung etong si Harry Roque ay nakaalis ng bansa, si Alice Guo, at yung iba pa pong mga pogo personalities na sa Davao po dumadaan, sa Davao nakakuha ng birth certificate, at sa Davao po yung iba naninirahan. Hindi na po tayo magtataka. Diba? Kaya yun ang safest place kasi sa takot ng mga tao dito kay Digong. At kapag umalma ka sa mga ginagawa ni Digong doon sa Davao, di ba, syempre, alam mo na kung saan ka mapupunta, katulad ng kinukwento ni Matubato at ni Las Cañas. So, yan po yung safest city in the Philippines, pero ginawa pong kanlungan ng mga pugante. Eto, maliwanag na maliwanag, si Gringo Honasan, nung po siya'y pugante, nung po siya'y pinag-aanap ng batas, Davao lang po pala ito nagtago. Sino pa kaya ang mga kriminal na itinago ni Digong sa Davao City? Kaya ngayon, ito po ay panahon ng paniningil ng utang na loob ni Digong. Hindi man siya nagsasalita, hindi man siya nagsasabi na bayaran niyo utang na loob niyo sa akin, pero nakikita po natin kumikilos, gumagalaw ang mga may utang na loob kay Digong. Yan po ang maliwanag. Hindi po natin ito pwedeng isawalang bahala. Lahat ng mga may utang na loob kay Digong na kumikilos ngayon, dapat nating alamin kung ano ang mga nakaraan, ano ang kanilang history, ano ang kanilang past na pinagsamahan. Dahil maaari po na yung mga tao po na nagsasalita ngayon ng suporta kay Digong ay meron pong naging malaking parte sa buhay ni Digong na kailangan nilang bayaran. Maging mapagmatsyag po tayo, mapag-obserba kapag ang tao nagsasalita, tignan natin, ano kaya ang ginawa dito ni Digong? Ba't ganun to ko kung makatanaw ng utang na loob, di ba? So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV, at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Support po ninyo ang ating idol. At sa mga kababayan ko, salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa aking channel at sa inyong suporta po. Talagang kada upload ko ay talaga pong nandyan kayo para panoorin at magbigay ng inyong mga komento, likes at share na din. At ngayon ay magpa 480,000 na po tayo. So maraming salamat po. Ang bilis po ng pag-angat ng ating channel ngayon dahil nga po magaganda ang mga topic na ating natatalakay. So, thank you po. At shoutout sa aking tropa pips dyan sa Santa Maria, si Boss Ryan, Mami Maming, at Daddy Emil. Ayan, ako marami sigurong namimili sa kanila ngayon at busy dyan Ingat po kayo palagi. Mama chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas! God first!